Voluntaryong nagtungo si Senador Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan matapos nilabas ang warrant of arrest laban sa kanya kaninang umaga. Itinakda naman ang arraignment nito sa kasong plunder at graft sa ika-26 ng Hunyo. At kasama natin ang ating UNTV senior correspondent na si Grace Casin para sa detalye ng balitang yan. Yes, Grace, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Lakay. Ito nga yung pinakaabangan ng lahat kahapon. Ngayong araw na ito, dahil naglabas na nga ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 1st Division laban dito kay Senator Bong Revilla Jr. at doon sa 32 iba pa. 8:30 kanina, Lakay, nang makakuha tayo ng kopya nitong warrant of arrest laban dito sa mga akusado, lalong-lalo na kaya Senator Bong Revilla Jr., gayon din sa kanyang mga kasamahan. Ito ay kaugnay sa PDAF scam. Ito ay ang kasong plunder at graft. 10:30, Lakay, agad nang dumating si Revilla doon mismo sa Sandigan Bayan kasama ang kanyang pamilya. Agad ito nga nagtungo si Revilla doon sa opisina ng sheriff kung saan doon na nga isinagawa ang processing. Doon siya kinuna ng mga personal na impormasyon at doon na rin isinagawa. Meron siyang fingerprinting na isinagawa pero hindi ito yung tinatawag na fingerprinting doon sa booking. Makita nga natin, Lakay, ay hindi naman malungkot ang itsura ni Senator Bong Revilla. Nakangiti pa siya actually pagbaba niya ng sasakyan patungo dyan sa opisina ng sheriff. Lakay, pumayag naman ang korte doon sa motion na inihain ng kampo ni Revilla dito sa motion to elect detention facilities at pinili nga nila na ma-detain ito si Senator Bong Revilla doon sa Camp Crame. Kaya naman bago mag-alauna ng hapon kanina, noong matapos na nga itong processing ng senador, ay agad na nga siyang umalis ng Sandigan Bayan. Sakay nga siya ng puting sasakyan na yan, patungo na yan sa Camp Crame. Kanina ay may nilabas na rin resolusyon, Lakay, ang Sandigan Bayan kung saan nakatakda na nga ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal dito kay Senator Revilla sa June 26. Kasabay na rin, Lakay, na i-hear dyan sa araw na yan ay ang petition for bail na inihain naman ng kampo ni Senator Bong Revilla Jr. dahil naniniwala sila ayon sa kanyang abogado na hindi naman ganun kabigat yung mga ebidensya laban sa senador. Ito nga ang naging pahayag ni Attorney Joel Budigon, ang abogado ni Revilla. Oo, mapapagbigyan naman. Kasi mahina naman, walang kaso sa kanya eh. Yun ang sinasabi namin. Ano lang yung basis niyo, sir, sa pag-file siya ng petition for bail? Ayun ang basis niyan, practically isa lang. The evidence of the prosecution is weak. So kapag nag-petition for bail ka, the prosecution is forced to present its evidence. At titingnan ng husgado kung malakas o hindi. Eh alam namin mahina eh. So we are confident that we would be granted bail. Sa Thursday, sir? Ayan, Lakayan nga ang argumento ni Attorney Joel Budigon, ang abogado ni Revilla. Kanina, Lakay, matapos nga ilabas itong warrant, sunod-sunod na rin yung naging pag-surrender o voluntary surrender ng ilan sa mga akusado, katulad na lamang ni Richard Cambe, ang Director 3 ng opisina ni Senator Bong Revilla Jr. Pumunta na rin siya doon, Lakay, at meron din siyang request na sana ay sa Crame na lang siya i-detain. At nandun na rin kanina itong Ito yung kanyang chief of staff, diba? Oo, ito yung kanyang dating chief of staff, si Richard Cambe. Kasama yan, Lakay, sa kasong plunder. So walang bail yan, kaya kailangan na rin siyang i-detain at inirequest nga niya na sa Crame na siya i-detain. Gayon din, itong si Dennis Cunanan, ang former Director General ng Technology and Research Center, ay sumuko na rin kanina. Ito ang ilang sa mga naging pahayag, Lakay, ng abogado naman ni Richard Cambe, si Attorney Michael Ancheta. Sir, bakit po PNP custodial po ang preference po ni Attorney Cambe? well, it has to do with the sensitivity of the cases and it concerns national interest and for his security na rin. Sir, paano yan? Lakay, isa rin dun sa nag-voluntary surrender na kanina na naharap ngayon sa kasong graft, itong si Chita Halandoni. Ito naman yung former director ng National Livelihood Development Corporation. Meron siyang 7 counts ng graft. Ang equivalent niya ng dapat niyang bayarang bail ay nasa 210,000 pesos. Pero nag-file siya, Lakay, ng petition to reduce bail na ginrant naman ng korte. Instead na 210,000 pesos ang kanyang babayaran, bumaba ito sa 90,000 pesos. Pwede pala yun? Yes, pwede yun, Lakay. Kaya, depende sa kaso? Depende po sa kaso, tama yan. Lakay,
nag-file din ng petition to reduce bail at nag-grant yan ng korte itong si DBM Yusek Mario Relampagos. Gayon din ang kanyang mga kasamahan, sina Rosario Nunez, Lalaine Paule at Marilu Bare. Ang sinasabi kasi, ang counts ng graph nila Lakay ay 16 counts. So ang isang count kasi ng graph ay amounting to 30,000 pesos. So kung kukompute natin yan, bawat isa sa kanila ay kailangang magpiyansa ng 480,000 pesos. Ang sinasabi nila doon sa kanilang petisyon, sila ay government employee, fixed salary, hindi nila kayang bayaran ang 480,000 pesos dahil napakalaki nga niyan. Hinihiling nila na baka pwedeng bawasan ng kalahati, 50%, kumbaga sinasabi nga kanina, pwede palang i-discount itong petition for bail o ang bail. Pinagbigyan naman yan Lakay ng korte. Binaba ng 50% yung kanilang bail. Instead na 480,000 pesos ang babayaran nila bawat isa, naging 240,000 na lang ang binayaran. Ayan lang Lakay yung ilan sa mga naabutan natin kanina bago magsara itong opisina ng Sandigan Bayan na sumuko at nag-post ng bail. Dalawang tanong lang, Grace. Hindi pinusasan si Senator Bong at saka iba pa mga may product cases? Walang posas? Hindi Lakay. Kasi ang argumento nga dyan ng kanyang abogado ay voluntary submitted yung ang kanyang kliyente. Personal siyang nagtungo doon sa Sandigan Bayan at walang resistance. Number 2, alam kong binabantayan ito ng mga nanonood sa atin. Hindi na ihabol yung kaso ni Enrile at saka ni Estrada. Ano nangyari? Lakay, ang mamaya ay nakabang dyan yung ating mga kasamahan, si Roderick Mendoza and Rosalia Cos. Sila ang nakabang ngayon sa kaso naman ni Enrile at ni Estrada. Alam nga natin, hindi nga nakaabot ang resolusyon ngayong araw na ito. Ang dahilan niyan ay ihahatid na nila sa atin. Okay. Lakay, ngayon alam nga po natin dahil napakarami nga nung respondent dito, aminado ang First Division ng Sandigan Bayan na hindi magiging madali para sa kanila ang kaso na to at posibleng matagalan pa bago sila makapaglabas ng pinal na desisyon. Walang binanggit kung gano'ng katagal? Buwan? Taon? Wala Lakay dahil alam naman natin napaka-komplikado talaga ng kaso at napakaraming mga dokumento na kailangan nilang pag-aralan. Maraming salamat. Thank you, Grace, sa kabuuan ng balita na yan.